Isang matalik na kaibigan ang nagsaayos na magpakamatay ng magkasama. Ngunit kapag ang isa sa kanila ay hinayla ang gatilyo, ang iba naman, natakot siya nang makita ang kanyang matalik na kaibigan na puno ng dugo. Tapos tumalikod at tumakbo palayo. Ngunit hindi iyon inaasahan ng dalaga, dahil hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Pagkalipas ng 20 taon, ang isang matalik na kaibigan ay naging demonyo. Hanapin ang kanyang pamilya upang maghiganti. Sina Ib at Boom ay orihinal na dalawang mayayamang babae. Sabay silang lamaking dalawa, dahil para tumstigo sa kanilang pagkakaibigan. Parehong ginamit ng mga magulang ang kanilang mga pangalan sa pagtatayo ng isang mataas na gusali. Iniwan ng dalawa ang kanilang mga handprint ng pagkakaibigan sa dingding. Pero hindi ko inaasahan na mangyayari. Noong 1997 ang pandaigdigang krisis sa pananalapi. Ang real estate sa Thailand ay lubhang apektado. 2 pamilya ang sunod-sunod na nabangkarote. May natitira pang malaking utang. Ang gusaling nagpatunay ng pagkakaibigan ay naiwan. Sinisi ng ama ni Ib ang pagkabangkarote kay Ib. Araw-araw niya itong binubugbog at pinapagalitan. Ganoon din ang ama ni Boom. Kinakausap ang sarili ko buong araw. Malinaw na schizophrenic. Sa huli, hindi na kaya na ni Ib na binubugbog siya araw-araw. Kaya nakipag-appointment siya kay Boom para tumalon sa gusali at magpakamatay. Pagkatapos ng buong paghahanda, sabay silang umalis ng dalawa. Kahit na pumunta na kami sa underworld, close friends pa rin kami. Matapos ang appointment kay Boom, hindi nagatubili si Ib at hinayla ang gatilyo. Nakahiga sa isang pool ng dugo. Nakita ni Boom na ganoon ang katawan ni Ib at gusto nang umatras. Hindi niya akalaing magiging ganito katapat ang kamatayan. Ang resulta ay pagsira sa pangako at mamuhay ng mag-isa. Sa isang kisap mata, 20 taon na ang lumipas. Kinuha ni Boom ang mga guho na iniwan ng kanyang ama. Hindi lamang umunlad ang aking karera. Pinanganak din ng isang magandang anak na babae, si Belle. Malapit na ang 15 kaarawan ni Belle. Sinimulan ni Boom na muling itayo ang lumang gusali. Ang isa ay bilang regalo para kay Belle. At the same time, tinupad niya ang childhood wish niya. Ayaw ko kasi na istorbohin si mama sa business matters. Nilaibat ni Belle ang gusali. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa lugar kung saan nagpakamatay si Ib noong nakaraan. Naaga ng pansin ng dalaga ang mga handprint sa dingding. Ito ang fingerprint ng dating pagkakaibigan ni Ib at Boom. Masyadong interesado si Belle sa fingerprint na ito. Agad siyang naglabas ng panulat at iniwan ang kanyang pangalan. Sa oras na ito, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod. Isang negatibong hangin ang umihip. May kakaibang tunog sa loob. Na-curious si Belle at pumasok sa loob para tingnan. Sa loob ay isang madilim na patch. Binuksan ng dalaga ang flash. Isang nakakatakot na bagay ang nangyari. Walang laman ang kwarto, ngunit nakikilala ng telepono ang mga mukha. Ang silid ay malinaw na walang laman. Muling nakilala ng telepono ang isang mukha. Medyo na-curious, muling itinaas ni Belle ang telepono. Sa oras na ito, gumagalaw ang posisyon ng pagkilala sa mukha. Biglang tumawag si Boom, nang gustong umalis ni Belle. Tapos may nakita akong pager sa lupa. Sa itaas ay isang pupas na larawan. Ngunit hindi iyon alam ni Belle. Dito nagpakamatay ang may-ari ng pager. Dahil curious ako, iniuwi ko ito. Pero hindi niya alam na naiuwi niya ang multo. Natuklasan ni Belle na maaari pa ring simulan ang pager. Marami pang dialogue ang natitira. Tila ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng 2 batang babae. Sa simula, laging natatawa si Belle sa tuwing pinapanood niya ito. Pero parang hindi tama, sa wakas na unawaan kung ano ang nangyayari sa pager. 2 batang babae ang nagsaayos na magpakamatay. Alamin na ito ay relic ng mga patay. Medyo malas si Belle, agad na nagtapon ng ilang basurahan. Ngunit ang pag-alis ng nakakapit na multo ay napakadali. Oo naman, may nangyari ng gabing iyon. Nagising si Boom sa kakaibang ingay. Pagtingin ko sa labas, may mga taong dumadaan. Akala niya ay si Belle, kaya tumayo siya para tingnan. Pagdating ko sa sala, natuklasan kong may mga bagay na nahulog sa buong mesa. Parang nagkaroon lang ng matinding labanan. Biglang may dumating na kakaibang tawa. Natuklasan ni Boom ang pagtawa na nagmumula sa aparador. Kaya binuksan ko ang aparador at tinignan. Iniisip ni Boom na may masamang tao na pumapasok sa bahay. Agad na tumakbo sa kwarto ng anak na babae. Sabihin sa iyong anak na tumawag ng pulis. Ngunit saglit na hinanap ng mga pulis. Wala akong nakitang pumasok. Nakita ko ulit ang graffiti sa dingding sa hallway. Hindi naintindihan ng iba, ngunit nakilala ni Boom ang 2 tatak ng kamay. Dahil ito ang minsang iginuhit nila ni Ib. Noong panahong iyon, nagkasundo ang 2 na magpakamatay. Si Boom naman ay hindi tumupad sa kanyang pangako. Ang kotse pala ay isang patay na kaibigan na walang pakialam. Naging multo para hanapin ako. Nang tingnan ng pulis ang camera. Tapos nabigla si Boom. Ito pala ang obra maestra ni Belle. Sa camera, lumilitaw ang Belle sa hallway. Parang may tumatawag. Sunod-sunod na parang may hinihila ang kamay niya.
Pagkasama tayong gumuhit ng marka sa dingding. Talagang naniniwala si Boom na darating si Eve para hanapin siya. Nang gabing iyon ay may nangyari na naman na nakakatakot. Nakita ni Boom mula sa camera na may ibang tao sa kumot ng kanyang anak. Gumagapang sa Belle. Agad siyang tumakbo sa kwarto ng kanyang anak. Hinubad niya ang kumot. Wala na si Belle. Nang makaramdam ng pagdududa si Boom. Then I saw Belle make a gesture as if inviting a guest in. Narinig ko na ang mga telepono ay nakakapag-record ng mga multo. Agad niyang binuksan ang phone niya. Umupo si Belle sa sofa at nagsalita ng mga kakaibang salita. Alam ko kung ilang taon na ang nanay mo. Nag-iisa ka ba? Gusto mo ihatid kita doon? Tumingin si Boom kung saan nakatingin ang kanyang anak. Walang tao sa upuan. Ngunit wala nang makita si Belle. Inilipat ni Boom ang kanyang telepono upang hanapin ito. Bigla kong nalaman na may tao sa upuan. Bakit ka nakatayo dyan? Naunawaan ni Boom na hindi siya kinakausap ng kanyang anak. Nakatayo siya, hindi naglakas loob na kumilos. Natatakot akong may multo, nang hindi niya alam ang gagawin. Pagkatapos ay dumating ang pagkanta ni Belle. Kundi kantahin din ang paboritong kanta ni Eve. Nang tumakbo si Boom, nakaupo si Belle sa gilid. Konti na lang at mahuhulog ka na sa sahig. Sa kabutihang palad, niyakap ni Boom ang kanyang anak pabalik. Dahil para protektahan ang anak ko. Dumating si Boom sa lugar kung saan nagpakamatay si Eve. Nag-aalay ng mga sakripisyo para humingi ng tawad sa multo ni Eve. Sa likod ko ay umihip ang hangin. Ang sakripisyo ay tinatangay ng hangin. Halatang hindi tinanggap ni Eve ang paghingi ng tawad. Nang umalis si Boom, isang batang lalaki ang nakakita sa kanya at nataranta. Nakikita ang sitwasyong ito. Tinanong ni Boom ang bata kung ano ang kanyang nakita. Lagi itong nasa likod ko. Kasabay nito, nanatili si Belle sa bahay at tinanggal ang kurtina. Pagkatapos ay balutin ito sa iyong leeg. Itinutulak ng mga binti ang upuan sa ilalim palabas. Maya-maya ay nakaramdam ako ng hirap sa paghinga. Buti na lang at nahulog agad ang kurtina. Binawi lang ni Belle ang kanyang buhay. Parang imposibleng itago. Masasabi lang ni Boom kay Belle ang lahat ng mga lumang kwento. At sirain ang lahat ng may kinalaman kay Eve. Sa loob ng ilang araw ay magiging ika-15 kaarawan ni Belle. Noong taong iyon, nagpakamatay si Eve sa edad na 15. Tila desidido si Eve na isisi kay Belle ang pagkakamali ni Boom. Dahil para patuloy na mabuhay ang anak ko, nagdesisyon si Boom. Noong taong iyon ay nagtaksil siya sa kanyang pangako. Kaya ngayon babayaran ko na ang utang ni Eve. Ngunit ayaw ni Eve na mamatay si Boom. Bastos ka, dahil si Belle ang target ni Eve. Maligayang kaarawan, tumigil ka na. Itinutok ni Boom ang baril sa sarili. Pagkatapos ay agad na hinayla ang gatilyo. Tila punong-puno ang baril. Nagpa siya siyang subukang muli. Bastos ka, hindi naman sa ayaw niyang mamatay. Ang kaibigang naging multo ay ayaw siyang mamatay. 20 years ago, nagkasundo silang mag-best friend na magpakamatay. Pero pagkaraang hilahin ni Eve ang gatilyo, natakot na naman si Boom. Kaya't sirain ang iyong pangako at ipagpatuloy ang pamumuhay ng mag-isa. Ngayon ang matalik niyang kaibigan ay naging multo at hinanap siya. Si Boom ay orihinal na gustong magpakamatay. Pagtupad sa dating pangako, pero ang taong gustong ipaghiganti ni Eve ay hindi siya. Anak niya ito, si Belle ay 15 taong gulang. Paano kaya hinayaan ni Boom, bilang isang ina, ang kanyang anak na babae na mamatay? Pinuntahan niya ang batang may yin at yang na mata. Gustong makipag-ayos kay Eve sa pamamagitan ng bata. Kakapasok lang ng building, napatingin ang bata doon. Dahil sa mata ng bata, isang multo ang nakaupo doon. Sa pagsunod sa utos ni Eve, pumunta ang dalawa sa isang palapag. Gumamit ng flashlight upang lumiwanag. Isang anino ang lumitaw sa dingding. Sinabi ni Boom sa bata na ipasa ang mensahe pabalik sa espiritu ni Eve. Kung may dumating sa iyo, huwag gawing mahirap ang mga bagay para sa kanyang anak na babae. Pero tinutukan ni Eve si Belle. Hindi man lang nakinig kay Boom. Hindi rin madaling kulitin si Boom. Kinuha niya ang bato at tinamaan ng anino. Kung may dumating man sa akin, huwag mong saktan ang iyong anak na babae. Pagkatapos ay pinisil ng kamay ang leeg ng bata, nakabitin sa hangin. Pagkatapos ay ihagis ito ng malakas. Dumadaan sa nakakatakot na panahong ito. Takot na takot ang bata. Tumangging tulungan si Boom na ihatid ang mensahe. Patay na talaga ang anak mo. No way, hindi mamamatay ang anak ko. Hindi mamamatay ang anak ko. Ang pagdarasal ay hindi gumagana. Hindi rin tama ang magpakamatay. Nagalit si Boom. Pumunta siya sa bahay ng nanay ni Eve.
Kung gusto mong patayin ang anak ko, pagkatapos ay papatayin ko ang iyong ina. Tinutok ni Boom ang baril sa ina ni Eve. Ngunit hindi makalabas. Galit niyang itinapon ang urn ng abo ni Eve at nabasag ito. Isang anino lang ang lumitaw. Nandito talaga ang multo ni Eve. Itinutok ni Boom ang baril ng may pananakot. Ngunit hindi tumugon ang anino. Sa huli, hindi pa rin nagawang kumilos ni Boom. Umupo sa lupa. Para sa kanyang anak, ginawa niya ang lahat. Ngunit walang resulta. Habang nagsasalita siya ay nahimatay siya. Alam na pala ni Belle na itataya ng kanyang ina ang kanyang buhay kasama si Eve. Kaya palihim kong nilagyan ng pampakalma ang kape ko. Isinakripisyo ni Belle ang sarili para protektahan ang kanyang ina. Nandyan ka ba? Ang mga pagkakamali ng nanay ko, papasanin ko. Tita, ihatid mo na ako. Patawarin mo ang iyong ina. Nang magising si Boom, puno ng dagwang fingerprints ang kwarto ng dalaga. Wala si Belle sa kwarto. Mukhang kinuha ni ibang babae. Tumakbo si Boom sa gusaling iyon. Sure enough, tumayo ang dalaga. Hinabol ni Boom ang figure ng kanyang anak. Sa wakas ay nakarating na sa lugar kung saan nagpakamatay si Eve. Sa oras na ito, itinutok ni Belle ang baril at naghanda upang hilahin ang gatilyo. Gusto siyang pigilan ni Boom, pero nahulog siya sa hagdan. Habang walang malay, nakita niyang nakahawak si Eve sa kamay ni Belle na nakatayo sa taas. Kumurap ng isang beses, si Belle na lang ang natitira. Itinutok ni Belle ang baril sa kanyang baba. Sa ilalim ng mapagbantay na mata ng kanyang ina, hinayla niya ang gatilyo. Natamang-tama para sa ika-15 kaarawan ni Belle. Mapait na sigaw ni Boom. Pagkatapos lamang mawala ang kanyang anak na babae ay naunawaan niya ang isang moral na prinsipyo. Bilang tao, dapat nating tuparin ang ating mga pangako. Dito nagtatapos ang pelikula. Ako ang reviewer, mas espesyal ang susunod na pelikula.